Naku po mga kababayan, kabaro ni Gutesa na si Kuya Ed. Umalma na at nag-warning mga kababayan. Grabe itong pahayag niya. Sinabi niya dito mga kababayan na hindi nagsisinungaling ang mga Marines. Nako, matindi itong pahayag ni Kuya Ed na talagang ikakagulat nyo ito mga kababayan. Grabe itong pahayag niya dito. Nag-warning kay Lacson, nag-warning kay Tito Soto at sa gobyerno mga kababayan. Grabe ito. Pakinggan nyo ang kanyang pahayag mga kababayan na kikilabutan ka dito sa kanyang sinabi. At pinagtanggol si Sergeant Master Gutesa na isang ex-marine din. Ayan, magandang umaga. Tuloy ang laban. Ako na po ang nagsasabi. Comment ko lang po tungkol sa mga lumalabas ngayon na sitwasyon. Dahil sa paglabas ni Romualdez, si Sergeant Gutesa ang inyong kakasuhan o planong kasuhan. Si Sergeant Gutesa, talagang hindi nyo hangad ang katahimikan. Nako. Hindi nyo hangad ang katahimikan. Buti sana kung nagnakaw si Gutesa, si Sergeant Gutesa. Buti sana kung nang-rape si Sergeant Gutesa. Buti sana kung si Sergeant Gutesa ay involved sa malakihang tulak ng shabu at cocaine. Buti sana kung ganun ang kaso. Nililinaw lamang namin sa inyo na ang ginawa ni Sergeant Gutesa ay para matuldukan ang kasinungalingan. Tama. Kaya siya nag-partisipasyon sa isang katotohanan ng statement. Ano pa man ang itinuturing ninyo na ito ay hindi makatotohanan, kahit siya ay sumumpa, nakapanumpa, o ano pa man ang sinasabi nyo fake, sa dinami-dami ng alinsabay at kasabay ng araw na yon na nagpanotaryo publiko. Tandaan ninyo, hindi ninyo mahal ang katahimikan at ang kapayapaan. Kayo, ang mahal ninyo ay ang pagnanakaw at lokohin ang taong bayan. Harinawa ay hindi ninyo pagsisihan dahil iisang pangalan lang namin at nang marami pa ang inyong nais sirain. Anong palagay nyo sa Marines? Sinungaling? Warning. Nako, nag-warning na. Warning para sa mga gago na katulad ninyo. Nako. Warning sa iyo, Lacson. Warning sa inyo, Soto. At warning sa inyo, sa gobyernong ito. Warning. Hindi nagsisinungaling ang Marines. Bayan. Grabe mga kababayan, no? Matindi itong pahayag ni Kuya Ed. Napakatapang mga kababayan. Anong opinion nyo dito sa kanyang mga sinabi na nag-warning dito kay Lacson, kay Tito Soto, pati sa gobyerno daw na ito, mga kababayan? Grabe, matinding banat niya dito mga kababayan. At sinabi niya sa huli na hindi nagsisinungaling ang Marines. Talagang pinagtanggol itong si Gutesa mga kababayan. So, anong pahayag nyo dito? So, mag-comment po kayo kung ano ang inyong pahayag sa sinabi ni Kuya Ed na isang ex-Marines mga kababayan. Parang ano siya, no? Talagang, anong tawag dyan? Kumpiyansang-kumpiyansa sa mga kababayan. Tila ba mayroon pa tong mga kasama talaga mga kababayan. Kasi kung siya lang na nagsasalita, hindi to kumpiyansa mga kababayan eh. Ibig sabihin, mayroon pa ito silang mga kasama. Matatapang mga kababayan. Ibig sabihin, talagang tinutulig sa ang corruption sa Pilipinas. Di naman to ganito kung siya lang mag-isa mga kababayan. Ito, si Kuya Ed. Palagay ko marami pa sila dito. At hindi lang ito yung magsasalita, marami pa mga kababayan. Abangan natin sa mga susunod na araw. Na tila ba si Gutesa yung gusto nilang
toldo ka na sabi pa nga ni ni Congressman Mike Defensor na ito daw si Gutesa. Di umano daw, may patong na daw sa ulo na 5 milyon mga kababayan. Ayon sa interview kay Mike Defensor. Talagang nakakaalarma na ito mga kababayan. Ano sa palagay nyo ang posibleng mangyari kay Sergeant ex-Marine Gutesa? Palagay ko kung may masamang mangyari dito, kaguluhan talaga ito mga kababayan. Palagay ko lang Kayo sa inyong palagay, anong opinion nyo? So ngayon naman mga kababayan, pag-usapan natin tong interview kay Senador Rodante Marcoleta ng mga spokesperson dati, no? Ayan sabi. Ay hindi pala ng USIC Secretary ng PCO. Ayan. So, panoorin natin mga kababayan. Si Attorney Trixie Angeles at di ko kilala yung isa eh. So, kayo na lang yung magmukha kung sino siya. So, ito panoorin natin. Create a mountain out of a molehill? Di ba ho, and I agree with this, and other legal luminaries have also agreed that, notwithstanding the fact that the signature was of the lawyer, notary public was allegedly forged. Ayan guys, klaruhin ko lang para ano rin ito, tungkol din ito sa kay Orly Gutesa na tinatawag ng karamihan na ito daw ay tanim witness daw ni Senador Rodante Marcoleta. Ako hindi naniniwala na ito ay tanim witness mga kababayan. Ano yun, isasaalang-alang ni Gutesa ang buhay niya, pati ang buhay ng pamilya niya mga kababayan. Palagay ko hindi ito tanim witness. So panoorin, tuloy natin panoorin. He already sworn in before the Senate, di ba? So, Yes, he did. kaya, didn't that cure whatever defect there was in the preparation of the affidavit or the notarization of the affidavit? I think so, because the guy presented himself before the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. He took his oath, and then he allowed himself to be interpellated by the entire committee. But, Senator But let's get yeah. back to the allegedly, I was not what aware. is that? Repercussions. No, the notarized, the forged, whatever. Forged document. The signature of the notary public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look for the last entry of the book of the notarial register Right, right. or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number, and then sasaynan ni Gutesa. Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? The other lawyer who also presented the same signature, the same forged signature, was Attorney Romano Macalintan. Yes. At meron din akong nakuha, ganun din. Exactly. Yung signature, very, very close doon sa... So, ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Nandyan naka-line up lahat ang ano. Somebody will go to each one of these. I-present niya yung paper. And then, all the guy would have to do is, bigay niya yung papel, then wait for a while, hanggang sa natataka na lahat yung papeles niya. And then he pays. No one would insist on, let's say, verifying, bago siya umalis, sir, ma'am, can I please ascertain whether you are the one who signed this? Are you the lawyer who signed this document? Yung po bang nagpapanotaryo, had all these things to do bago siya umalis. The notary public in this country has become a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon eh. I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody to sign for him or for her. This is happening everywhere.
Sa This totoo is lang, something that we should recognize. sa totoo lang, kinagawian talaga dito yan eh, di ba? Pagkatapos yung poor na tao, ang i-ostracize and he will be discredited by paano why are we allowing let's say ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life and the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to ask former Speaker Martin Romualdez And I to welcome that. appear. So at All least, the while, I've been thinking that that is the most proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his own affidavit, like a certain John Paul Estrada, and Mark Tiksay, allegedly the ones who are receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC, and from there, yung leftovers kasi like the one he mentioned that was December 2024. Sabi niya, ito po mine-mention ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Each suitcase, sabi niya, as an amount of, let's say, 48 million. How did you know 40? Kasi merong label eh, sabi niya, yung post-it. And dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46, ang ibababa namin 35 at that time. So 11 ang naiwan, 35 ang dinala kay Martin Romualdez. Bakit hindi naman ipatawag si John Paul Estrada? Ba't hindi ipatawag si Mark Tiksay? These are the ones he personally knew and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagbilang. nakausap niyo na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? In the concern that you have that, why didn't you send yung pwedeng isamon yan eh, di ba? It's a Palagi subpoena. yung sinasabi. Unang-unan, bago kami nag-iwahiwalay, ba't hindi mo ako patawag si Saldico? Alam mo, sabi, nagtagal ka naman dyan eh. Don't you know the interparliamentary courtesy? He was preaching to the choir. Of course. Sabi ko, are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanko and Correct. I was the chairman. And he appeared. He appeared, and twice he appeared. Ba't ayaw mong tawagin? Ba't ayaw mong tawagin, for example, the initial 17 congressmen mentioned by the Discayas. 17 congressmen. Hindi man lang niya ipatawag kahit isa. And he himself mentioned 67 contractors congressmen. Correct. In your late Hindi, nagpatawag siya. I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They're all accessories to this crime. Pero wag naman nating pakaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy dito. Senator Marcoleta, it's just something that we mortals don't know how it works around the Senate. Ordinary mortals like us. Sir, Yun na. hindi kayo. Ito po, this is my question. No? The Senate operates as a collegial body. Yes, sir. So you're supposed to be discussing things amongst yourselves. There are two main points that I want to ask. Dito po kay Mr. Gutesa, you presented him right there and there. No? Was there a previous notice to the chair or to the others? Because you're working as a collegial body, did you inform them that I have a surprise witness? I remember that you mentioned it right there and there. Because my understanding of Senate rules, and because it's a collegial body, that you should provide notice to all the members so that they can aptly prepare for the closest case I recall was if it's a very sensitive witness and you just brought him in,
you will normally ask for a break, maybe 1 hour, and discuss this among the body, among the Senate Blue Ribbon, and then come back. And by which time, they would have sufficient time to prepare. Why wasn't it, I remember you asked permission and Senator Ping Lacson said yes, but as a general practice, don't you as a collegiate body inform each other? Let's say, sabi ni Senator Ping Lacson, meron din siyang surprise witness. Ano? So, binandera na niya sa publiko, meron siyang witness. Hindi ko po alam kung sabay naka-adjourn kayo ngayon. Will you be meeting first to discuss sino ba itong surprise witness? I think, shouldn't he be obligated to inform the fellow committee members, Blue Ribbon? First, to the initial question you raised, Yeah. bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na i-discuss sa kanila? Correct. Kasi, nung na-meet ko si Gutesa through Mike Defensor, there was a little time. Hindi naman ako naniwala na may tao nga palang may gustong gumawa ng... Sabi ni Mike Defensor, i-meet po lang siya because for 2 months, hinahanap ka raw niya, nalaman ko through my emissaries here, ikaw ang hinahanap niya. Gusto lang niyang makausap ka because meron daw siyang sasabihin. Sabi ko, paano ito mag-aalas 2 na? Ang ang session namin is 3 o'clock. This was the day before ho ba ng Blue Ribbon? Yes, yes. So, hindi ko na alam kung anong date. Sabing ganon, hindi, we are in Manila. Kung saan mo gusto, malapit sa'yo para lang makita mo yung prepared statement. O can you go to this escape? Kasi yun lang ang alam kong malapit. That's 5 minutes away from the Senate. So pumunta ako. Okay? Doon ko nakita na, sabi ko, matindi tong statement mo. Are you prepared to make yourself available before the committee? Yes, sir. O sige, sabi ko, panotaryo mo. That's for my benefit only kasi hindi ako naniniwala na matapang siya talaga. I don't know him. Okay, so kung talagang buo ang loob mo, pumunta ka bukas sa Senate before 9 o'clock ng umaga. Okay. Sino kasama mo? Ako lang po, sir. Anong sasakyan mo? Sir, nakamotor lang po ako. Well, sa una, hindi ako naniniwala na malakas ang loob niya. So, hindi ko na sinabi sa kanila kasi baka ako rin, hindi ako naniniwala na darating siya. Gusto kong maniwala na buong loob niya kung darating siya. That's what happened. So, sir, napansin niyo ba that yung testimony ni Gutesa ay pareho din dun sa, yung, lalo na dun sa luggage, ay pareho dun sa testimony nung sina Bryce Hernandez. Mabuti tsaka napansin mo. Henry Alcantara. Hindi lang si Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimowa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Saldico. Nag-connect lahat eh. This guy also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. Luggage, confirmed Bakit hindi yung nila luggage, ngayon yeah. maintindihan? Ba't hindi nila Same luggage po mapag-connect? yan? Same luggage ang Mga ginagamit? Same ganun ang type, binabanggit same nila eh. type Sabi daw. ko pa, how come? So, anong masasabi nyo dito sa interview kay Senador Marcoleta na talaga namang, di ba, nakakapagtataka na bakit yung iba na nag-witness ay ganun din, mga kababayan, yung sinabi about sa mga luggage. Same na same parehas kay Gutesa. So, bakit ganito ang ginagawa nila, no? Talagang parang gusto nilang patahimikin si Gutesa at tinatawag pang tanim witness, mga kababayan. Kung sino pa yung nagsasabi ng katotohanan, yun pa yung gustong pabagsakin, mga kababayan. At ngayon ay talagang nakakatakot yung sitwasyon niya ngayon. Dito ni Master Sergeant ex-Marine Gutesa. So, anong pahayag nyo dito sa nangyayari ngayon sa investigasyon, no? Na parang ang daming pinagtatakpan. Marami pang hindi napapatawag, mga congressman na nabanggit. Tapos yung iba pang binanggit ni Gutesa minsan di man lang natin nakita sa hearing, mga kababayan. Sana ay matawag ito, no? Pag naituloy na. So mag-comment kayo, mga kababayan, kung ano masasabi nyo dito at kung ano yung inyong opinion. So sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan.